Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon, kaalaman at pag-asa pagdating sa negosyo at tagumpay. Ngayong araw po makikilala natin ang isang kababayan natin. Ito, idol ko to. Nagpakita na posible ang tagumpay sa digital world kung may tamang kaalaman, tiyaga at diskarte. Kilalang content creator, trader at entrepreneur. Siya ang gumagawa ng mga educational content tungkol sa cryptocurrency, forex trading, at market trends. At ginagawa niyang mas madali maintindihan para sa mga kababayan natin ang cryptocurrency. Mula sa pagiging vlogger hanggang sa pagiging coach sa digital finance. Naging bahagi siya nagpapalaganap ng financial literacy hindi lang sa online community kundi sa mas malawak na audience. Bukod doon, isa rin siyang businessman na pinapatunayan niya na ang digital skill at investing ay pwedeng mauwi sa totoong negosyo, gaya ng MF Studio at Club Hype. Kaibigan, mga kasama natin ngayon sa Kabuhayan at Negosyo, pinakasusundan na sa crypto influencers sa bansa na may higit 5 million followers online. Wow. Kinagagalak ko po maging guest natin dito sa Kabuhayan at Negosyo si Sir Marvin Favis. Welcome Hello sa Kabuhayan po. at Negosyo, Sir Marvin. Hi, magandang araw po sa inyong lahat and thank you for having me, Yusek Gani. Salamat po. Opo. At unang-una, nung na-meet ko si Sir Marvin nung birthday ni Brian. Pero dati pa, sikat na sikat to. Magaling ito si Marvin. Pinapanood ko rin yung kanyang mga podcast. Pero para sa kaalaman po, Marvin, ang ating mga taga-subaybay, mga viewers, mga suki dito sa Kabuhayan at Negosyo, baka pwede po natin ikwento saan ba lumaki at anong klaseng buhay mayroon noon si Sir Marvin Favis. Ay, sige po. Kwentuhan po muna tayo. Opo. Ako po kasi, sa totoo lang, lumaki po ako ng medyo magulo. Dahil ang parents ko po ay separated. Okay. So, naghiwalay po ang magulang ko ng 5 years old ako. Ang mami ko po ay nag-apply sa mga parang automotive Corporate world. And yung father ko naman, nakapangasawa po siya ng isang negosyante na half Chinese na stepmom ko, na ang negosyo po ay mga manok sa poultry. So, nagsusupply sila ng mga, pwede mo magbabanggit ng mga, Yes, sa opo. Bounty Fresh Chicken po. So, nag-grow sila ng chicks. So sila yung negosyante yung sa father side mo? Yes, sila yung mga negosyante. And medyo nakakalito yung buhay ko dahil nga, lagi nila akong pinagpapasahan. So, So parang nagkaroon ka ng identity crisis? yes, oo. Ang hirap po eh. Kasi yung mga kaibigan ko, lagi ko namimiss. Yung emotion ng namimiss ko yung parents ko, palipat-lipat. So, medyo magulo. Kaya nagkaroon ako ng parang buhay na rebellious childhood. Yun. Sutil. Oo, medyo po. Pero, So, ano naman? paano ka ba pinalaki ng pamilya mo? Ikaw ba, Sir Marvin, nakapagtapos ka ng pag-aaral? Yes, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Bali, ang naging paglaki ko noon is yung mother side ko is masyado siyang maluwag sa akin. Kasi syempre, lagi niya ako namimiss dahil doon ako nag-aaral sa Bulacan nung sa may St. Mary's College ako nag-aaral noon sa Baliwag, Bulacan. So, kumbaga, yung father ko naman ay may pagka-stricto. No? Siya naman yung talagang nag-aano sa akin, Disciplinarian. disiplina. Kasama yung stepmom ko. Ang stepmom ko naman, tinuturing ko din talaga siya na mom ko din. Dahil talagang nakita ko naman na hindi siya yung, may mga kapatid din kasi ako dun sa side na yun. So hindi ko naman nararamdaman na iba ko. Talagang kasama ako sa So pagdisiplina. equal footing naman. Equal naman siya. And napakabait din naman nung mom ko. So, ano ang kursong natapos ni Sir Marvin? Ang tinay ko po talaga ay business ad. May major in management accounting. So, Yes. siguro business ad ay ikaw ay nagpaplano na rin na maging negosyante noong bata ka pa, no nag-aaral ka pa?
Actually po, ang totoong gusto ko noon ay maging architect. Kasi Okay. mahilig ako mag-drawing and mag-painting nung bata ako. Kaya lang, syempre, medyo namumulat ako sa katotohanan na may mga math pala dyan. Pag pinasok ko yun. At alam ko sa sarili ko, hindi ako magaling sa math eh. Hindi mo hilig yung Hindi ko hilig mathematics. ang mathematics. Kaya medyo sabi ko, nag-shift ako, ano ba yung madali? Kasi nung oras na yun, yung father ko, since nagrebelde nga ako nung pinayagan niya ako mag-aral ako ng Manila, sabi niya, dito ka sa Bulacan at pag nakatapos ka ng pag-aaral mo, ibigay mo na to sa akin, gawin mo na yung gusto mo. Kung gusto mong magrebelde or umalis ka ng bahay, sige, Basta tapusin mo. basta tapusin mo yung pag-aaral ko, ibigay mo na sa amin to. So ako, yun, nasa isip ko, okay, hindi na ako mag-ship. Ano ba yung pinaka, for me, madaling course na tapusin? So, tinapos ko na agad yung Okay, course. okay. So, ikaw ba dati, nung ikaw ay nag-aaral, ay may naiintindihan ka na about sa cryptocurrency or wala pa sa mga ano mo yan, pag-iisip mo yan? Wala po talaga. Hindi, wala akong any idea sa mga ganito investment, cryptocurrency, even mga negosyo. No? May background ako because yung mga relatives din ng aking stepmom ay mga negosyante. Pero never na sumagi pa sa isip ko nung mga oras na yun na magne-negosyo ko balang araw. Kasi ang nasa isip ko noon, mag-a-apply ako ng trabaho pagkatapos ko mag-aral. Oo, so gusto mo talaga makakuha ng stable na job, hindi mo plano talaga na ikaw ay mag-start ng business nung bata ka pa? Wala pa siya sa plan ko. Kaya lang, na-observe ko po kasi yung buhay nung dalawa eh. Yung mother side ko, na nasa corporate world nga, nakikita ko yung hirap niya. At the same time, nakikita ko rin yung side ng mother side ko, yung stepmom side ko sa dad ko. Doon naman, Swerte mo pala, dalawa yung mom mo. Yes! Nakakatuwa. Kaya po, sabi ko, ano pa yung gusto kong buhay? Ito bang sa mami ko na ganito? Or dito sa mga negosyanteng ang gaganda ng buhay? Working class, pero laging, siguro, laging kinukulang, kinakapos. Apo. Oo, sa negosyo naman, hawak mo lahat ng ano mo, oras mo, at Yes. lagi may sobra. Totoo po yan. Kasi nung time na nandun ako sa mom side ko, dumating sa point na talagang palipat-lipat siya ng bahay, no? And Parang alam- nagre-rent lang, gano'n. Nagre-rent lang. At saka, hirap siya na dumating sa point na yung aking lagay ng mga damit ay, alam mo yung shoebox. Mga ganun. Na parang, ba't ganito? Eh, dun sa kabila, okay naman dun. Tapos dito, ganito. Kaya nagkakaroon ako ng comparison na ito yung gusto kong maging sa future. Pero, sabi ko, wala naman akong pangkapital. So, kailangan mag-apply muna ako ng trabaho para makaipon ako. So, doon po nag-start yun. So, pagka-graduate mo ng college, Sir Marvin, inumpisahan mo yung corporate world. Ano yung unang-unang pinasok mo na trabaho? Ang pinakaunang trabaho ko is hindi pa po nanggaling dun sa pagka-graduate ko. Dahil nung time na nasa college ako, maaga po ako nakabuntis. Oo. Eh, hindi ko pa po So, sinasabi. naging single father ka pala at very early age. Opo, hindi naman siya single nung time na yun kasi kami pa naman nung ex ko. Kaya lang, ang problem is, natatakot pa akong sabihin sa aking father. So, ang ginawa ko, bago ko sabihin, kung papalayasin man niya ako, mag-iipon muna ako sa sarili ko. Kaya nag-apply ako naging dishwasher ako, nag-apply ako as promodizer sa Samsung, nagbebenta ako ng mga TV. Nadami pa akong pinasok na nag-call center agent din ako. So kung ano-ano rin po yung mga racket na napasok ko na work before. Yan. So nagkaroon lang ako ng legit na trabaho talaga nung pagka-graduate na. Pero doon na nga, nung estudyante ka, talagang nasubukan mo rin, naranasan mo rin na may mga racket-racket ka rin na trabaho. Nag-Jollibee crew din ako noon. Oh. Natatandaan ko. Yes. So ano yung pinaka masasabi mo na 8 to 5 na unang sinubukan mo na trabaho? Nung pagka-graduate ko na po talaga, yun na yung medyo legit. Okay lang ba banggitin yung Yes, of kumpanya? course. Yes, Kahit yes. na stasyon? Yes, Oo. please. Ang first job ko nung pagka-graduate ko is sa ABS-CBN. Okay. Kasi meron akong... So anong trabaho mo sa ABS-CBN? Artista ka ba doon? Ay, or- hindi po. Hindi po. Hindi pasado. Hindi masyado. Admin assistant. Okay, admin sa assistant. accounting department, sa finance department.
And then Para kang after, accounting clerk, something like that? parang ganun po eh. Taga-print ng mga, di ba, may mga yung magpapapromote, like Okay. kunyari, mga malalaking company. Ako yung nagbibigay sa kanila ng mga, Siyempre, na background mo pasingil, sa yung oo. baccalaureate degree mo. yes, more on computations at pagpiprint ng resibo. And then, meron kasi akong kamag-anak din sa kabilang estasyon. Na So sa sabi, ABS, gaano ka katagal naman doon? ano lang po eh, parang mag-1 year. 1 year. Mag-1 year, oo. Tapos lumipat ka sa sa kabilang estasyon, sa GMA naman. GMA rin. Oo, GMA. Okay, okay. Doon naman, accounting staff naman po ako doon. So, ilang years ka rin doon? I think, hindi ako nagkakamali, mga 8 months lang ako inabot sa GMA Network. So, hindi ka talaga tumatagal sa gano'n na Hindi klase, po eh. 8 to 5 na trabaho? Hindi po talaga. Dahil no, every weekend naalala ko, since medyo makulit nga ako noon, natutulog ako sa stockroom namin dahil gumigimik ako ng weekend. Pagdating ng Monday, puyat na puyat ako. So, lagi akong hinahanap ng boss namin na, asa na yun? Parang ganun. So, naranasan mo rin sa corporate world, Sir Marvin, yung minsan, ang sweldo dyan ay minimum at laging kulang yung pera natin sa bulsa. Ay, totoo po yan. Kasi, ang experience ko, iniisip ko, paano ko maaabot yung pangarap ko? Eh, yung mga value ng gusto ko na bilhin is napakalaki kung ito lang yung sweldo ko. At the same time, wala talaga ako naiipon ng buwan-buwan dahil namamasahe ako. Tapos, gigimik pa ako sa weekend. Eh, yung mga office mate ko, pa Starbucks sila na... Nako, dyan nauubos yung Diba? O, parang yung sweldo ko magkano lang? 400 plus per day, tapos magkano yung Starbucks? 200, kalahati na. Oo, paubos na yung, patapos na yung buwan, alam mo yun, kulang na yung ano ko, yung sweldo. So, paano ako yayaman dito? Parang gano'n nasa isip. Wala kang may ipon talaga. Wala. Although yung mga pinsan ko, relatives at kaibigan ko, ang tingin nila sa akin, malaki sweldo. Dahil nga, diyan ka nagtatrabaho. Oo, malalaking company. Oo, di nila alam mula. Walang Lagi nakulang. kapos. Kapos na kapos. Ayun. So, bago natin pag-usapan itong, kasi alam ko na nag-forex ka rin, crypto, wala ka bang sinubukan na negosyo bago ka pumasok sa ganitong klaseng hanapbuhay? Meron din. Okay. Kasi nung time na nandun ako sa GMA Network, may mga nare-receive akong text na kung gusto mong yumaman, pumunta ka lang sa seminar ng Ortigas, ganyan. Oh, mga networking naman ito. O yun, okay. oo. Sabi ko, ano to, yayaman ba ako dito? Sabi ko, di, ang ginawa ko noon, nakailang text yun, pero nung medyo nainis na ako talaga sa corporate world, sige, a-attend na ako ng seminar. So one time na-attend ako sa Ortigas, tapos medyo may pinresent doon na negosyo eh. Sabi ko, ito, maliit lang ang puhunan nito. Baka pwede ako yumaman. Tapos di na ako nakatulog. Sabi ko, sumali kaya ako dito. Ayun, hindi ako kumita. Pero Networking business. hindi ako kumita. May mali pala ako sa part na yun dahil ang sabi sa akin ng tito ko na owner din ng networking company, sabi niya, hindi ka talaga kikita sa networking kung mag-i-invite ka agad na mag-i-invite. Sabi niya sa akin, mag-training ka, umattend ka ng mga trainings, Seminars. Totoo yan. yun. Yung pala ang mali ko noon. So, umalis ka rin, sa madaling salita, umalis ka rin sa networking business na sinubukan mo. Yes, actually, ang ginawa ko po noon, nung ako ay employee, pumunta ako sa network marketing, kinuha ko ng tito ko, sabi ko, sige, sabi ng tito ko, ite-train kita. So pinagsabay mo? Pinagsabay ko po siya. Okay. And then, to cut the long story short, nung nadaig na nung aking pag-network yung sweldo, that's the time na nag-resign ako. So nag-full-time ka sa Nag-full-time po ako sa networking? MLM o sa networking company. Ikaw ba ay kumita doon? Nakaipon ka ba doon ng malaki-laking pera, puhunan? Alam niyo po ang totoo, talagang doon ako nakaipon. Okay. Yun yung unang nakaipon ako ng pera na pinang-negosyo ko din sa sarili ko. Okay. Kasi nalaman ko yung sikreto na kasi marami pong networking, di ba po? No? Yes. Merong hindi magandang networking, ginagamit sa scam, pero may mga legit naman. Oh, yes. No. So yung mga legit na yun, ang ginawa ko doon, nag-training ako ng nag-training, and talaga namang kumita pagka ginawa mo yung turo Pagka nila. masipag ka, oo. Yes. Kasi kung consistent ka sa mga seminar. Yes, opo. Yun po talaga yun. Sa madaling salita, siguro sa dami ng 95% na hindi kumikita sa MLM, pasok ako dun sa mga kumita noon nung time na yun.
And nung nakaipon ako, nag-start na rin ako ng sarili kong business. Nagtayo ako ng mga restaurants, mga bar, okay. mga gimikan kasi hilig ko nga gumimik. Kaya So, hilig mo yung mga nightlife. nightlife. Apo. Nung mga time na yun. So, Ay, ngayon pa rin naman. Kumita ba yung mga business mo noon? Yung naipon mo dito sa networking business? Yes. Kumita. Opo. So, nagkaroon ka ng puhunan doon, Sir Marvin? Yes, tama po. Tapos nung time na nung meron na akong extra money, that's the time na yung mga kasama ko na nagne-network din, nakita ko sa kanila na may nagte-trade. Sabi ko, ano yung ginagawa mo na yan? Hindi, Forex to. Forex. Yun ang okay. una. Yun ang una. Yes. Bago ka mag-crypto. Bago pa ako mag-crypto. Yun po nangyari. So, ano yung unang experience mo na naging transaction mo at na nagtulak sa'yo dito sa Forex? Yung time na kumakain kami ng mga kasama ko, mga business partner ko, nakita ko yung isang kaibigan ko na nagte-trade siya. Na nakikita ko, bro, kumita ako ng 200,000, kumita ako ng 500,000. Sabi ko, kumakain lang tayo dito, tapos 200, 500,000. Ano yan, niyayabangan ka ba o totoo yun na kinikita nila? Hindi naman, more on sineshare lang sa akin. Bro, Okay. tinan mo, yan o. So, proud na rin sila. Oo, parang na rin. Sabi ko, bro, para kikitain ko sa networking yan, taon. Di ba? Kasi kailangan ma-invite mo or mabenta mong product bago ko kitain yan. Eh, samantalang siya, ang tawag nga niya is, nung oras na yun, pinipitik-pitik lang daw niya. Ito bro, pinipitik ko lang, 200. Eh, siguro malaki na yung puhunan niya. Ano to? Forex pa ito? Forex pa yun. Sabi ko, baka naman pwede mo akong turuan. Tapos, since close naman kami, tinuruan niya ako mag-trade. Ngayon, parang ang nangyari nga lang sa kanya nung time na yun is, nakulong yung kaibigan ko na yun. Bakit nakulong? Pinakulong Nakulong mo? Hindi naman. Parang ang nangyari nun is, until now na actually nakakulong siya ngayon. Pero I think makakalaya na. Okay. Ang nangyari sa kanya nun is, yung ginamit niya na broker is tumakbo. Okay. Ang problem niya is kumukuha siya ng mga investment sa ibang tao kasi magaling talaga siyang trader. Bawal yun. I think Bawal yun. bawal siya. Bawal yun. Kumuha siya. Kung hindi ka regulated sa central bank, bawal manguha ng investment. Opo. So, ang nangyari pa is since tumakbo nga yung si broker na Singaporean, syempre siya ang nakaharap. So, nangyari, Siya yung hinabol. Siya yung nadimanda. Opo. Eh, sayang talaga yung talent niya dahil tinuro niya sa akin yun eh. Yung way niya So, mag-trade. siya yung unang nagturo sa'yo sa Forex, crypto. Di po. Forex po lang. talaga. So, okay. Sige. Yes. So, same year yan. 2015 po ako noon, nung nagpaturo ako sa kanya, nag-aaral ako. Marami akong mga... Estudyante ka pa noon or graduate ka noon, di ba? Graduate na po Okay, ako. okay. Sige. So, nangyari po sa akin ay, yun nga, nung tinuruan niya ako, meron din akong isang friend na nag-i-invite sa akin. Na sabi niya, meron siyang negosyo or crypto nga daw kung tawagin. Nasabi niya, 5,000 lang daw ang presyo ng isa. Mura Sabi pa ko, siya noon, ano? Oo, 5,000 pesos. Tapos, ang pinapromise niya sa akin, ano to, tataas ang presyo nito sa future, hawakan mo lang. Sabi ko, networking na naman niya, ini-invite mo ako. Sa madaling salita po, hindi ako naniwala sa kanya. Duda ka. Duda po ako. Nung time na yon, iba-backtrack ko lang kasi yung friend ko na yon, So, magkaiba yun na friend, ha? magkaiba. Okay, Magkaiba. sige. So, iba-backtrack ko lang po para makita natin yung timeline. 2015 po ako nagfo-forex, pero yun ang year din na unang bumili ako. Yung kinukwento ko ngayon na friend ko na nag-introduce sa akin ng crypto before, that was 2013 pa. Okay. Oo. Parang ang ginawa niya is, ini-invite lang niya ako na hindi ako nakinig. So, the reason why ako pumasok at nag-invest sa cryptocurrency in 2015 is because nakita ko na naman siya, yung same friend ko na yun, Okay. na dating downline ko sa isang MLM or networking, na biglang yumaman. So, mas yumaman kaysa sa'yo. Malayo. Oo, so Talagang yumaman talaga siya ng sobra. So, siguro, ingit ka sa kanya. Bakit siya? Ang dami-daming pera. Kaya, kailangan gawin ko rin yung ginagawa niya. Opo, more on na-inspire ako sa kanya. Sabi ko, bro, ano ba yung ginagawa mo? And that's the time sabi niya, bro, yun yung sinasabi ko sa iyo noong 2013 na crypto or Bitcoin, sabi niya. Bitcoin. Bitcoin, oo. Oo. Ngayon naman, sabi ko, baka pwede mo akong bentahan. Paano ba yan? Paano ba bumili? So, doon na nag-start. Ayaw niya akong bentahan kasi ang goal nga niya is i-hold yun
para sa future. Ayaw niya magbawas. Oo, ayaw Gusto niya niya nga niya magdagdag pa ng Bitcoin niya. Sabi ko, bro, baka pwede mo akong bentahan kahit 3 lang. Total, ikaw naman nag-introduce, pinipilit mo ko, hindi naman ako marunong bumili. Baka pwede mo akong bentahan. So that's the time, binentahan niya ako ng 3 Bitcoin. Oh. The So price, mura pa siya at the time. ang price ng Bitcoin nun, kung di ako nagkakamali, mga 20,000 pesos na ang isa. So bumili lang ako ng 3 Bitcoin. I-check ko ngayon kasi dati nakabili rin ako pero hindi ko pa na-check eh. Oo, ngayon, imagine guys, ang presyo ng Bitcoin before, nung unang nakabili ako, 20,000 pesos ang isa. 2015. 2015. Okay. So more or less ganun. Ang price na ng Bitcoin now, I think, 5 million na eh. Wow. Kasi nag-6 million pesos na siya ang isa. Yes. Oh. Nag-6 Pero million. there was a time na bumaba din siya eh. Bumaba, pero hindi na ganun kababa. Yes. Oh. Oo. Kumbaga, kung titingnan mo yung macro ng chart ng Bitcoin, bumababa siya, which is very normal naman talaga. Kaya lang kasi, umakyat, bumaba. Pero ang chart is paakyat talaga. So nakabili ka ng 3 Bitcoin Yes. 2015. Yep. So ano nangyari doon? Magkano yung investment mo doon? Mga 60,000 pesos. 60,000. Oo. Kaya lang, nung time na yun, ay nakalimutan ko na may Bitcoin ako. So, fast forward na 2017. 2017. Oo, nakalimutan ko na talaga. Kasi ano lang naman siya sa app. So, may dinownload lang ako na app. Tapos yung app na yun, andun lang yung Bitcoin ko. And then, way back 2017, may mga news na ako naririnig na tumaas yung Bitcoin. Parang ano pa yun New Year pa yun. New Year's, mga ganong ano. Na nakikita ko, uy, tumataas ang Bitcoin. Bitcoin, parang mayroon akong ganun So, chinek ko yung wallet ko. Pag check ko ng wallet ko, gulat ako. Tumaas talaga ang presyo. Tumaas talaga yung presyo. From 60,000 pesos na puhunan, naging 3 million pesos. Wow. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin. Marvin, dito sa kabuhayan natin. Huwag po kayo alis, magbabalik po kami. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Traffic enforcer na nangungutong kapalit ng violation ticket? Nako, bawal ito. Isa sa mga inirereklamo ng mga motorista ay ang mga traffic enforcer na bigla ka na lang paparahin dahil mayroon ka raw nilabag na batas trapiko. Pero paano kung imbis na isyuhan ka ng ticket, humingi na lang ito ng pera bilang kapalit ng parusa mo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Kung inakusahan ka ng isang enforcer sa anumang traffic violation, kahit wala ka naman talagang nilabag, ito'y may tuturing na misconduct. Kung humingi naman ito ng kapalit, ito ay bribery na tinatawag. Ayon sa batas, ito'y paglabag sa Republic Act No. 3019 o mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para managot ang kotongerong enforcer, maaari kang mag-report sa lokal na pamahalaan na may hawak sa traffic management. Dumulog sa Office of the Ombudsman na may control sa misconduct ng mga public official. Mag-file ng criminal complaint sa paglabag sa RA 3019. Pinahihintulutan ng batas ang paggamit ng ebidensya tulad ng dashcam footage, witness statement o anumang dokumento na magpapatunay sa totoong nangyari. Kaya manong enforcer, mahirap man ang buhay, lumaban ka ng patas. Gampanan ng maayos ang iyong trabaho at sundin ang batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino.
mga balitang scoop exclusive, mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop, mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok, mababalitaan lahat, hagip lahar sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Libu-libong kababaihan ang nagmarcha sa Maynila sa pangunguna ng Grupong Gabriela ngayong araw para sa pagdiriwang ng International Women's Day. Kabilang sa mga panawagan po ang pag-alis sa 12% value-added tax sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain, produktong petrolyo, kuryente at tubig na nila'y nagpapahirap sa araw-araw na pasanin ng bawat kababaihan sa isang pamilya. Maliban dito, iprinotesta rin ng Gabriela ang pagpapanagot sa mga mandarambong o korap sa pamahalaan. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Terence Mulave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Nandito pa rin po kami ni Sir Marvin sa Kabuhayan at Negosyo. Sir Marvin, so yung 60,000 mo, 2015, 2017, naging 3 million. Yes. So, anong ginawa mo doon sa 3 million mo? 2015, 2017, naging 3 million. Yes. So, anong ginawa mo doon sa 3 million mo? Nung una, hindi pa ako naniniwala. Okay. Na Duda ka pa. naduda pa ako na totoong pera ba talaga yan. So, Kasi- gusto convert. Oo, gusto Okay. ko i-convert. Yung time na yon, yung application na yon, ang withdrawal niya is magbibigay siya ng code, tapos ipipindutin mo siya sa security bank, sa ATM. ATM. Wala pang, hindi siya yung need ng card eh. Walang, hindi ganun. So pag click mo ng code, maglalabas ng pera. So nung naglabas ng pera, sabi ko, totoo pala tong pera na to. So madaling salita, in-enjoy ko siya ng kaunti. Wow. Nagkuha ko ng kaunti. Pero, Sa panahon ng 2017, siguro yung 3 million, napakalaking Medyo bagay na sa'yo yan. malaki na. Siguro unang-unang pagkakataon mo na nakahawak ka ng ganong kalaki. hindi naman. Hindi naman. Pero, kumbaga, ano siya, malaki talaga. Yes, Dahil yes. hindi ko siya kikitain ng isang taon. Correct. Kumbaga, tuwan-tuwa ako nun eh. Nangyari, siyempre, nag-pull out ako ng pera. Kailangan mag-take profit eh. Para maramdaman ko naman. And then, bumagsak ang price ng Bitcoin. Okay. Bumagsak Yun yung 38. sinasabi ko na, oo. Na bumaba. Parang, yeah. Yes. So, noong time na yon, Marami rin nalugi. marami. Sobrang dami na lugi. At kasi matagal siya natulog eh. Yeah. Matagal siya bumagsak at natulog. So, yun na yung time na Mabuti na lang, na-withdraw mo yung sa'yo. Yes. Oo. Actually, mawi-withdraw mo naman talaga siya. Kaya lang, ang difference lang nun, mawi-withdraw mo ba siya ng mataas yung presyo o mawi-withdraw mo siya ng mababa na yung presyo. So, noong time na yun, at least, siguro isa ako sa mga naka-timing, no? Na naka-withdraw ng mataas.
And then bumagsak siya ng 2018 After 1 year, no? after 1 year. Pero nung time na yun, inaaral-aral ko na. Ano ba tong cryptocurrency na to? Ano ba tong Bitcoin na to? So nung time na 2017, nung medyo bumaba siya, since may knowledge na ako about crypto, doon ako naglagay. Nagtanim na ako na nagtanim. Sabi ko, ito na yung chance ko. Bumaba yung presyo, may pera ako dito, lagay pa ako. And then, nagta-transition na rin ako nun sa trading journey ko. From trading ng Forex, dahan-dahan nagta-transition ako. Nagtitrade na ako ng crypto. Yun ang maganda sa'yo kasi naiintindihan mo yung Forex. Yes. So parang nag-level up ka lang sa crypto. Yes. So ano Nagdagdag. yun, Sir Marvin? Nagtayo ka ba ng cryptocurrency company or ano yung unang diskarte mo para umpisahan itong ganitong negosyo? Nung una po, talagang ang focus ko lang is mag-aral muna. Kasi medyo ang crypto is hindi mo siya dapat papasokin agad-agad eh. Kailangan naiintindihan mo muna, ano ba yan? Baka mamaya kasi makapasok ka sa mga crypto, may mga, kumbaga sa networking, may negative na kumpanya at may positive May din, positive. may magaganda. Same din sa crypto. May mga tao na gumagawa din ng mga scam na crypto kasi maganda nga yung crypto at system. Correct. So ang tao, siyempre mga scammer, Scammer. mabibilis dyan, gagawa ng mga kumpanya ng crypto, pero ang totoo, pag nagpasok ka na ng pera doon, mangi-scam. Correct. Okay? And then, meron din namang crypto na mga legit. Kailangan lang, since inaral mo siya, alam mo, huntingin kung ano yung mga legit na cryptocurrency. Alam mo, Marvin, nung nasa DTI ako, isa yan sa mga binabantayan namin kasi napakadaming mga scam dito sa crypto at Sobra. sa amin nirereklamo ng mga na-scam, lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers namin. So takbuhan nila, paano na-scam kami? So puro mga ganyan na, Yes. oo. So sige, paano ba maikumpa? Paano ka na-attract dito sa crypto kumpara sa mga traditional market? Siguro nung una, syempre hindi naman tayo magmamalinis. No? Yung totoong reason, syempre gusto natin kumita. Kumita, oh. Okay, yun ang una Okay. na rason. Kaya lang, habang intindihan mo kasi yung cryptocurrency, makikita mo na hindi lang pala siya crypto. Marami pala siyang dinidisrupt ng mga technology natin ngayon. Correct. Kasi ang alam ng tao, Bitcoin, bili ka lang ng Yes, token, oo, crypto. token. Pero ang totoo, hindi. Ledger. Yun Ledger. na naiintindihan ko, yung layman's term. Yes, totoo po yan. So, kumbaga, ako, nung medyo naiintindihan ko na yung mundo ng crypto or tinatawag natin na blockchain. Blockchain. Okay, diyan umiikot ang crypto, blockchain technology. Kumbaga sa internet, di ba, yung Yes. alam natin yung sa web. Web. Ito naman, ang crypto, sa blockchain naman siya umiikot, hindi lang pala siya crypto. Ang dami pala niyang pwedeng tamaan o marami siyang Correct. areas na binabasag or dinidisrupt yung technology natin. So doon ako medyo nai-inlove na bukod sa pagkita ng pera. Kasi imagine sa blockchain technology, which dito umiikot ang crypto, ang bilis ng transaction. Correct. Tayo, pag nagpapadala tayo ng pera before sa ibang bansa, ang tagal. Di ba? Pupunta ka pa sa ganyan, sa ganitong para lang magpa-present ka pa na ID mo, tapos ang laki ng fees. From ibang bansa, OFW dadala dito. Sa crypto, less than 5 minutes, baka nga 3 minutes, or less than 1 minute nga, dumating na siya sa'yo ng napaka-minimal ng fees. Isa lang yun sa dinidisrupt ng cryptocurrency. Correct. And another thing, siguro, ko na rin, transparency. That is why, ngayon, di ba, napagpumunta ka sa I think sa Senate, no, pinag-uusapan na rin ang Kasi blockchain. yun ang problema dahil wala pa tayong yung kulang yung regulation natin. Yes, totoo. Ngayon, isang dinidisrupt pa niya is yung transparency, which, tama ka, Yusek Gani, sabi mo kanina, it's a ledger, a public ledger. Yeah, public ledger. So, kung public ledger pala siya, ibig sabihin, lahat ng transaction, nakikita mo. Yes. Oo. Walang pwedeng tago. Napakalinaw yan eh. Oo. Yes. So, a very good example is, kunyari na lang, sa botohan. Pag ang botohan, nakita sa public ledger, paano mo dadayain ang voting system? Kung nakikita ng tao, every time na nagvo-vote ka,
kita. Sino yung bumoto? At hindi mo pwedeng dayain. Wala. Hindi madodoktor yan. Hindi madodoktor. Ano pang pwedeng hindi madoktor? Siyempre, yung ating puhunan. Yung ano natin, tax. Tax, oo. So, kung public ledger ang tax, paano mo dadayain ang tax? Paano magkakaroon ng ganitong flood control issue? Scandal. Scandal. Yes, oo. So, hindi. Isa lang po yun sa kagandahan ng blockchain technology. Kumbaga, in layman's term ko lang ini-explain, pero sobrang dami pa po niyang magagamot sa future. Oo. So ano sa tingin mo, Sir Marvin, yung mga challenges naman na naranasan mo dito sa cryptocurrency? Ang totoong challenge po dito, number one, is yung challenge ng laban mo sa sarili mo. Kasi nga, since malaki ang pwede mong kitain dito, malaki rin ang pwede mong malugi. Okay. Oo. So, yung challenge na yun, guys, syempre, yung greed na tinatawag natin. Okay. Ngayon, syempre, tao lang po tayo. Nung nagsisimula ako dito, malaki din ang natalo sa akin. Okay. Kasi trading po ito. Hindi naman laging ikaw ay nananalo. May mga times na natatalo ka din. So, mabigat at masakit kapag pumasok ang greed. Ito ba ay parang sugal din na Sir Marvin, itong crypto? Ang totoo ay oo na hindi. Alright? Bakit oo? Oo, kapag parang kasino mo siya tinreat, na naglagay ka ng Bitcoin or naglagay ka ng crypto na hindi mo man lang inaral. O Okay. hindi mo alam kung paano siya gagawin. Of course, pikit matang bibili, di mo alam magiging solusyon. Pwedeng bumaba o umakyat ang price. Lalo na kung sa trading ka. Pero, pwede ding hindi sugal. Bakit hindi? Kasi pwede mong aralin yung direksyon, yung history, or yung laman or utility ng binibili mong crypto. And pwede mo ring aralin yung technical analysis niya, kung paano siya umaakyat at bumababa. Pwede mong basahin yung chart. So in a way, hindi siya sugal. Bakit? Kasi in a way, tinitingnan mo yung possibility or yung probability ng direksyon ng crypto na binibili mo. In a way, parang mape-predict mo in a way. Hindi 100%, pero nagkakaroon ka ng idea, ano pang ang nangyayari sa economy? Or ano ba nangyayari sa crypto na to? Okay, kung maganda, possible akong bumili dahil aakyat yung presyo. Okay. So, hindi siya sugal. Kasi in a way, alam mo kung saan So siya parang pupunta. hinuhulaan nyo rin. Para kayo si Madam Auring din, Marvin. Yes, na may analysis. May analysis. Hindi siya yung tipong hulaan ko lang, feeling ko aakyat siya bukas. Hindi ganun. Merong technical analysis at fundamental analysis. Ikaw ba, tanong ko lang, Sir Marvin, nung nag-uumpisa ka, ikaw ba ay nakaranas din na-scam ka rin dito sa crypto? Ay, opo. Talaga naman, no? Kasi hindi ko malalaman yung mga, hindi ako magiging ganito kung hindi ako dumaan dun sa mga na-scam ako, nalugi ako. Nung kasagsagan ng play-to-earn games, okay, maraming gumawa ng games. Kunyari ngayon, di ba may mga naglalaro ngayon, Mobile Legends, Dota. So meron din kasi mga cryptocurrency games or blockchain games na play-to-earn ang tawag. Kaya lang, ang problem dito, pag hindi nasusustain yung game na yan, may token kasi yun, may crypto din na umiikot dyan eh. Pwede binili mo yung crypto at yung game na yun, tapos bumagsak-bagsak yung presyo na. So ang tawag doon, minsan kasi, rug pull ang nila. Pagbili ko ng crypto na yan, ang chart, makikita mo sa chart, ganyan, di ba? Biglang, boom! Bumagsak. Bagsak yung presyo. So in a way, ganung way, at syempre, isang medyo masakit na experience ko na possible makapulutan nyo po ng aral is, meron akong trusted na estudyante na tinuruan ko mag-trade. Okay? Natuto naman po siya. And then, hindi na kami nagkita ng 6 months because nag-aral siya on his own. Nagsarili siya. Nagsarili siya. So, mas gumaling siya. And then, after 6 months, bumalik siya sa akin. Sabi niya, Coach Marvin, meron na akong proven system. Pinakita naman niya sa akin yung system na yung trading strategy niya na ang galing pala talaga. And ako mismo, sabi ko, sige, gusto ko na rin mabawasan yung aking trading hours. Nag-invest ako sa kanya. Wow. So, kaya lang, ang problem, hindi ko alam kung pumasok ang greed sa kanya or ininegosyo niya yung pera namin, traditional business niya, na hindi naman niya alam yung pinasok niya, nalugi. So, feeling ko, in a way, na-scam din ako. Okay.
Pagpapatuloy natin yan, Sir Marvin, at lalong nagiging interesting itong kwentuhan natin. Wag po kayo alis, mga kanegosyo, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Mula noong 1998, ang Regasco LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Subok, dekalidad, walang daya ang timbang, at siguradong safe. Yan ang tatag Regasco. Kaya Regasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwala ang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina sa Regasco. For deliveries, please call 8642-3333 or 0917-899-9589. Nakikita pa ba ang pagmano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalatin sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliu 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Nandito pa rin po kami ni Sir Marvin sa Kabuhayan at Negosyo. Sir Marvin, kanina kinukwento mo yung unang napakalaking challenge sa iyo dito sa crypto. So ano yung mga natutunan mo na lessons? Kasi katulad nun, sabi mo nga, ikaw pa yung nagturo, nagsarili. Ang mahirap lang doon, nanguha siya ng investment, Yes. nadamay ka. Opo. Oo. Parang alam ko yung storya na yan, pero gusto ko lang focus yung bakit ngayon gumagawa ka ng mga educational content dito sa crypto
trading? Kasi malaking tulong ito sa mga kababayan natin. Yes. Tama po, Yusek Gani, no? Ang reason bakit po ako nagko-content now is number one, ang mga Filipino kasi sa totoo lang, no, kapag ako umiikot sa iba-ibang bansa, talagang ahead na sila pagdating sa technology. Talagang alam na nila tumakbo ang crypto, alam na nila kung paano yung AI. So pagdating sa atin, may pailan-ilan na naman na nag-aaral. Pero yung mga ibang taong wala naman silang ma-enrollan or hindi naman nila kayang bumili ng courses about AI, about crypto, about trading. So dyan po pumapasok na ito na yung parang legacy in a way na makapagturo man lang ako, makapag-share man lang ako kung ano yung na-experience ko now. Kasi ang gusto naman ng tao, syempre magkaroon ng financial freedom. Kaya lang yung mga tao is naliligaw pa. Kaya nga napapasok sila sa mga hindi magandang kumpanya or minsan nai-scam sila. So ang reason ng channel is to educate, no? At maituro in layman's term. Kasi mahirap na nga siya, technology, digital assets. So in a way, ang ginagawa ko po sa content ko is ma-explain ko siya ng very easy lang. Layman's term. In layman's term. Na maintindihan ng kahit sino. No, walang pipiliing edad, walang pipiliing maintindihan nila. And in a way, giving back na din. Diba? Kasi kung totoo, hindi ko naman na kailangan siyang gawin. Pero masarap sa feeling na nakikita ko sa comment section na, Coach Marv, salamat po sa turo ninyo. Marami po kami natutunan. So, in a way, hindi na sila maligaw. So itong mga tinuturuan mo, kumikita na rin sila dito sa crypto, Sir Marvin. Kumikita na rin po sila. And syempre, again, ulitin ko po sa trading, hindi naman 100% na kikita ka. Talagang may mga times na matatalo ka din. Pero ang tinuturo po natin is paano ka matatalo responsibly. Or paano mo ma-handle yung risk mo. In a way, pwede kang kumita ng, let's say yung ratio mo is 1:3. Talo ka ng 1, panalo ka ng 3. Wow, panalo ka pa rin. Yes, panalo ka pa rin. At the end of the month, panalo ka pa din. Hindi man sobrang laking percentage, pero at least man lang, mas mataas sa percentage na binibigay ng bangko. Correct. Parang ganun lang. No? May natatalo pa din. So, itong mga followers mo, umabot ka na ng mahigit 5 million. Ano ba yung masasabi mo ng mga breakthrough moment mo, Sir Marvin? Yes, kasi yung pagko-content creator ko po talaga, ang totoo, no, konti background lang. Since 2007, nagko-content na po ako sa YouTube. Pero ang content ko po nun is puro kalokohan lang. Like, kunyari, mga sayaw-sayaw. Okay. Pagigitara. Music. Kaya yun yung mga hilig ko nung oras na yun. And then yung, eto, pumutok lang naman talaga yung content ko nung pandemic. Kasi nagagawa ko ng mga, nagdadab ako, yung mga nauuso, no? Nung mga, wala tayong magawa ng pandemic. Sa sayaw-sayaw, pinapanood yung mga sayaw-sayaw dyan. So, medyo nagkaroon ako ng followers, sumabot na rin ng mga 150,000. Wow. Kasi siguro, makulit ako eh. Yun ang yung totoong personality ko. And then, nung time na lumipad na naman ang presyo ng Bitcoin, during the pandemic, I think, ang nangyari noon, sabi ko, hindi pwedeng ako lang ang makaalam nito kasi maraming Filipino ngayon na walang trabaho, maraming mga walang ginagawa, mga negosyanteng patay ang lahat ng negosyo bis pandemic. Sabi ko, guys, pwede niyong aralin ng crypto. Ito, tumataas na naman ang price ng Bitcoin. So, in a way, nag-analysis ako, no? And then, sinabi ko sa kanila, bilhin niyo tong mga crypto na to. In a way, nagsabi ako talaga ng time na yun na, guys, bilhin niyo to, bilhin niyo to, bilhin niyo to. And then, makalipas ang 2 araw na hindi ako nag-TikTok, naglalaro yata ako ng games nun eh. Pag-check ko ng TikTok ko, sabi ko, ano ba to? Glitch kaya ito? Dahil pumuputok yung notifications, yung messages, as in parang 20,000 yata yun, mga ganun. Sabi ko, totoo ba to? Pagkita ko, ang daming views nung isang video ko na yun. Sabi ko, ano to? Yung pala yung parang mga crypto contents ko. Predictions and all. At nakalagay sa comment,
Sir, binili namin yung crypto na to na sinabi mo. Lahat kami kumita, lahat Wow. sila paldo, bububu mo kita mo. During the pandemic, ang laking bagay nun. Correct. Oh. Diba? Mga walang Ang work. dami kumita dahil sa'yo doon sa prediction mo. Ang dami talagang kumita. Like, umabot yata ng almost 2 million yung followers ko noon eh. Wow. Yung collective. Ngayon, nasa 3 million na followers ko sa TikTok. Pero, yun yung pinukusan ko. Sabi ko, sige, mag-educate ako. Sabi ng mga tao, Coach Marv, gawa ka naman ng YouTube mo. Actually, mayroong YouTube eh. Pero puro kalokohan. So, gawin ko na lang, gawa ko ng mga videos na tutorial para malaman nyo ano ba talaga tong crypto at ano yung mga pwede nyong bilhin na legit na crypto. And doon nag-start po na lumipad na. Sa tingin mo, Sir Marvin, ano yung pinaka-common na misunderstanding ng mga kababayan natin? Even hindi natin mga kababayan na dito tungkol sa crypto. Ano ba ang common misunderstanding dito? Ang laging misunderstanding kasi ng mga tao, pag narinig na yung crypto, sasabihin nila, ay scam yan. Yun na agad. Shut down na agad ang tenga, ang mata, ang learnings, hindi na open. Because maybe may na-experience before na na-scam nga sila ng isang kumpanya na nagtayo at sinabing cryptocurrency. Or bumili ng crypto, bumagsak ang presyo, scam na ang tawag. So maybe ang pinakamaganda pong gawin natin is talagang mag-alat lang ng konting oras na i-explore at alamin ano ba yung digital currency or yung crypto. Kasi alam naman natin digital currency, nag-start tayo sa traditional money, naging credit card, naging ngayon, GCash, pasa-pasa mo na lang, digital na, no? So, in a way, doon na tayo papunta, and now AI naman. Ngayon, kung hindi mo kasi siya aaralin, ang possible mangyari sa'yo, mahuli ka talaga. And hindi ka na makasabay sa agos at sa bilis ng technology. Just imagine, Yusek Gani, AI ngayon, grabe. Correct. Diba? So ngayon, medyo nasaktan ka pa rin sa na-experience mo or narinig mo lang sa kapitbahay mo na ang crypto ay scam, medyo aral-aralin mo na rin ang crypto. Isama mo na rin yung AI. Kasi doon na po tayo talaga papunta. So, ano na yung financial freedom ngayon ni Sir Marvin? Ikaw ba, gaano na kayaman ngayon si Sir Marvin? Siyempre, kwento naman natin, i-share natin sa mga, masasabi mo ba ngayon ay lahat ng gusto mo, yung mga pangarap mo ay nakuha mo na ba? Medyo, kasi every time na nasasapul mo yung dream board mo or yung mga pangarap mo, meron na namang bago. No? So, hindi ko pa nasasapul lahat ng pangarap ko. Pero siguro I can say na komportable naman po. Comfortable naman po ang aking buhay. Sige, sabihin na lang natin na pag pumapasok ako sa restaurant, nakakain ko naman lahat ng gusto ko. Na tinitingnan yung presyo na dati doon ako nakatingin. And mga kotse na gusto kong bilhin, bahay, lupa, farm at resort, meron na. Ilang mga businesses dito sa Metro Manila, sa QC, mga pinapa-Airbnb, condo. Medyo madami na rin Marami po ka akong na rin negosyo. properties, Dami na po akong properties, no? At comfortable, no? Masarap naman. Pero malayo pa dun sa pinapangarap ko na buhay. Gusto ko pa na mas... Gusto mo pa magkaroon ng sarili mong eroplano, yate? Yes, diba? Yun ang next level na. Yes. Isa lang naman ang buhay eh. Hindi naman dahil talagang gusto-gusto natin na ganun. Pero yung adrenaline na yun, o yung parang achievement na yung feeling of ano na eh, parang kaya naman ng mga tao talaga. Diba? Si Henry C. nga eh. Sa lifetime niya, naging isa sa mga billionaires. Diba? So, kung kaya nila, kaya rin natin. So, aside from dito sa crypto, may mga ibang businesses ka na rin na mga traditional restaurant, mga bars. Yes, kasi even before cryptocurrency, may mga traditional business na ako na nakwento ko sa inyo kanina. At hindi ako pumasok sa crypto nang wala akong extra money. May puhunan na po ako noon nung pumasok ako. May mga negosyo na po ako noon. Kaya lang, nadagdagan yung mga businesses na yon because syempre, mas dumami yung puhunan. And ilang chunk doon is nanggaling din po sa pagtitrade. Alam mo, kulang na kulang ang ating oras, Sir Marvin. At dapat meron tayong part 2. Anytime. Baka may parting words ka sa mga kababayan natin na gusto rin nilang pasukan ng crypto or anumang negosyo ang gusto nila na medyo
hindi pa buo ang loob nila. Please, your parting words, Sir Marvin. Ayan. Hi, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa amin, ni Yusek Gani. Nakakatuwa po ang ating pinag-usapan. Ang gusto ko lang po sabihin, no, na sabi nga ni Napoleon Hill, no, whatever the mind believe and conceive, it will achieve. Ibig sabihin, basta't maniwala ka, walang doubt kahit 1% sa mind mo na gusto mong ma-achieve yung bagay na yon, possible na makuha mo talaga siya. And pagdating naman sa crypto, huwag kang padalos-dalos, huwag kang agad papasok, no? Porket narinig mo maganda yung aming story, kasi baka mamaya maging horror story yung sayo. So kailangan ang gawin, aralin po muna natin na maigi. Okay, bago po kayo pumasok sa industry ng crypto or AI. So yun lang, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Marvin, sa pagbabahagi ninyo ng kwento, kaalaman at karanasan sa mundo ng digital finance at entrepreneurship. Nakakabilib ang iyong dedikasyon na turuan at bigyang gabay ang mga kababayan natin pagdating sa crypto, trading at bagong paraan sa pagninegosyo. Sa ating pong mga tagapanood, sana'y nagsilbing inspirasyon upang itong kwento ni Sir Marvin patuloy tayong matuto, mag-explore ng mga bagong oportunidad at maging bukas sa mga pagbabago sa digital na mundo dahil dito nagsisimula ang pag-unlad. Ako po si Gani Makatuman, nagpapasalamat, nagpapaalam, patuloy po natin suportahan ng mga Pilipinong negosyante at creator na nagbibigay ng hala at oportunidad para sa kapwa ang Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood sa ating mga nakarang episode, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Kabuhayan at Negosyo Gani Makatuman. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at mga bagong kwento. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisi